Pasintabi po sa mga manunood, sensitibo po itong una naming storya. Arestado ang 3 babaeng nahuli sa aktong nagsasagawa ng abortion sa Caloocan. 1 taon na raw sila sa ganitong kalakaran at nakakatatlong kliyente raw sila kada linggo. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Gary De Leon. Naaktuhan pa ng mga lesbo ang 3 babaeng ito na nagsasagawa ng abortion na salakayin sa isang bahay sa Deparo, Caloocan. Arestado ang abortionistang si Annabel Sison at 2 assistant niya na sina Mercedes de la Cruz at Jaira Destao. Kumpleto pa sila sa iba't ibang aparato sa pagpapalaglag ng bata. Pag-amin ni Sison, natutunan niya lang ito na minsan maging assistant ng isang kumadrona. 1 taon na raw siya sa negosyong ito at nakakatatlong kliyente raw sila kada linggo na pawang nakukuha raw sa social media. Inaano ko lang po na catheter procedure, client ko nitong araw na to, ganun po. Tapos nandun po yung mga conversation po namin. Yung mga namamatay na baby, si Sison naman daw mismo ang naglilibing. Pero yung mga nabubuhay pa, siya na raw ang bahala. Nakausap po namin yung nanay kong iuwi. Pag ayaw po niya, naghahanap po ako ng nag-aampon. Minabuti ko na rin kausapin yung 2 babae na natsyempohan kong nakapila noon na magpapa-abort. Nakita lang po sa Facebook. Tapos ayun po nag-message po ako about family problem po. Kasi schooling po, ganun. So, alam ng boyfriend mo? Opo. Hindi ko naman kayang buhayin kasi meron din po akong anak. Pero paalala mga kapatid, maigpit pong ipinagbabawal sa batas ang sadyang pagpapalaglag ng bata. Dahil dyan, kalaboso na ang 3 sospek at may dagdag pa silang kasong paglabag sa anti-cybercrime law dahil sa pagpapalaganap nila ng kanilang illegal na negosyo sa social media. Kabataan ng pag-asa ng bayan, pero ang ibang kabataan ang sumisira sa kanilang kinabukasan. Abortion. Ano nga ba ang abortion? Ang abortion ay isang pagwawakas ng pagbubuntis sa pamamagitan ng pagpapatanggal o pagpapatalsik ng embryo o pito sa loob ng isang sinapupunan. Bilang isang kabataan, saan ako lalagay o pumili ng isang pagpipilian na pinaglalabanan ng ibang mamamayan? Para sa akin, tama ba ang abortion o ang malaking pagkakamali? Para sa akin, ang abortion ay isang kasalanan sa Diyos dahil isa itong buhay na pinapatay para lang mapagtakpan ng kanilang mga nagawang kasalanan. Karamihan sa ibang paniniwala at sabi-sabi, ginagawa daw nila ang pag-abortion dahil galing ito sa panggagahasa o takot silang harapin ang kanilang responsibilidad bilang isang ina. Nga mabubuntis ang isang babae kung hindi niya ito ginusto. Posibleng sumama siya sa mga barkada at gumiming ito at nung ito ay malasing, siya ay pinagawa ng kahalayan. Pwede namang naglalakad siya sa isang madilim na lugar at bigla siyang inablot ng masasamang loob at siya ay gahasain. Maraming pwedeng dahilan para mabuntis ng hindi mo kagustuhan. At sa abortion na kanilang pinagtatalunan kung tama ba or mali ang kanilang napiling paraan. So paano nga ba natin ito maiiwasan? Number 1, umiwas sa mga grupo ng kabataan na walang direksyon ng buhay. Pangalawa, huwag maglalabas ng gabi dahil laganap na ang masasamang loob sa ating bayan. Pangatlo, piliin ang kaibigan na mapagkakatiwalaan. Pang-4, iwasan ang pag-inom ng alak at sumama sa mga kalalakihan para hindi pagnasahan. Pang-5, at pang-huli, mag-ingat sa mga tao na kanyang napapaligiran, baka isa na sa mga kaibigan niya ang gagawa sa kanya ng kinakatakot niya. Sa tagal at dami ng tao na pinagdedebatihan ang salitang abortion, lahat sila may dahilan, lahat sila may paninindigan, sabihin kung ano ang kanilang paniniwalaan at kanilang katwiran. Para sa akin, bilang isang kabataan, matuto tayong umiwas sa mga bagay o lugar o tao na pwede tayong bigyan ng kapahamakan. Marami kang choice, piliin ang tama. Marami kang choice, umiwas sa mga taong di katiwa-tiwala. Hindi dapat natin pinagtatalunan ng abortion, bagkus iwasan na lang natin ito na mangyari sa ating buhay at sa ating mga mahal sa buhay. Pakinggan natin ang ating mga magulang at huwag pakinggan ng tukso ng barkada na magdadala sa iyo sa kapahamakan. Babae ka, maging babae ka.